Huwag mong hawakan si Julian. Saan ka galing? Hamak na babae. Ang kapal ng mukha mong itulak ako. Pasensya na po ma'am, pero gagamitin niyo po sana ang maling paraan ng akupunktura. At kung nagawa niyo po talaga, namatay na sana siya. Ano ba ang alam mo? Nag-aral ako ng tradisyonal na medisina. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Saan nanggaling itong pulubi? Security. Nasaan ang security? Palabasin niyo siya. Ngayon din. Patay na ba silang lahat? Hindi ako isang maruming pulubi. Nandito ako para makipagkita sa isang tao. At isa pa, si Master Elara na binanggit niyo, kilala ko siya. Talaga? Kilala mo si Master Elara? Aso siya ng pamilya namin. Vivian, ito ba ang tinatawag mong pag-asa? Narinig mo ba yon? Sinabi niyang si Master Elara ay aso ng pamilya niya. Sa tingin ko si Julian ay tapos na magpakailanman. Totoo yan. Napakaraming tao ang dumating para makita ang lola ko. Kaya nainis na siya at nagparehistro sa pangalan ng aso namin na si Buster. Sino ang mag-aakala na magiging dahilan ito para maging siya ng isang uri ng master? Tama na. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Lumabas ka na rito, ngayon din. Nag-uusap lang naman kami. Ang paghawak-hawak ay napakabastos. Pamatay tao. Julian, nagarkila ka talaga ng pulubi para maging tuta mo. Si, marami akong paraan para tiyaking makapunta ka sa kasal na iyon. Maghintay ka lang. Tara na. Kilala mo ba si Master Sirius? Hindi. Pamilyar? Ang pangalan. Parang narinig ko na yan dati. Hindi pwedeng tama yan. Ang address na ibinigay sa akin ng lola ko ay narito mismo. Lumipat na kaya sila? Maghanap-hanap pa ako sa paligid. Gwapo, kaya kong ayusin ang mga binti mo. Ano? Huwag mo akong hawakan! Magmasahe ka lang dito at dagdagan ng ilang sesyon ng akupunktura. Mga 1 linggo, makakalakad ka na. Ang kapatid ko ay paralisado mula sa leeg pababa. Mga doktor sa buong bansa ang nagsabing hindi ito magagamot. At magagamot mo siya sa loob ng 1 linggo? Oh, mukhang komplikado ang kalagayan. Pero ito ay baradong meridian lang. Gawin mo lang ang sinasabi ko at sa loob ng 3 araw, makakagalaw ka na ng iyong itaas na katawan. At sa 1 linggo, makakalakad ka na. Kahit ikaw, nang aasar ka sa akin? Ha? Lumabas ka! Bahala ka. Ang init ng ulo. Julian, ikaw? Gumalaw ang kamay mo. Master, babaeng kahanga-hanga. Maghintay ka po. Magpakalma ka po at maging doktor ng pamilya ng kapatid ko. 20,000 dolyar isang buwan, 15 buwang sweldo sa 1 taon, kumpletong pakete ng benepisyo, at kasama ang tirahan at pagkain. Pakakainin ka namin, kaya makakabusog ako. Siyempre naman, kaya ng chef namin, ang kahit anong gusto mo. 20,000 dolyar sa 1 buwan. Alam ko ang ibig sabihin yan. Pero ano ba yung sinasabi mo? 15 buwang sweldo sa 1 taon? At kumpletong pakete ng benepisyo? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat yan? Binibigyan ka ba talaga nila ng ginto? O bulto-bultong pera lang? Sapat para makabili ng 1 bundok ng siopaw? Ibig sabihin, napakalaking halaga ng pera. Sapat para makabili ng ilang bundok. Ganon karaming siopaw? Basta pagalingin mo si Julian, ikaw na ang magpresyo. Ibibigay sa'yo ng pamilyang De La Cruz. Wow! Hindi lang ako mabubusog. Makakatanggap pa ako ng ganito karaming pera? Kaya kung pagagalingin ko itong paralisadong gwapito dito, makukuha ko ang pera at makaalis para mailigtas si Lola. Deal! Sasali ako! Hindi, impostor lang yan! Julian, wala akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Huwag kang umasa sa akin para doon. Matapang ang babaeng ito, mapoprotektahan ka niya. Marunong siya sa gamot, makakagamot sa'yo. Perpekto siya para sa trabaho. Anong problema sa mga mata niya? Naalala ko, hindi dapat apektado ang mga mata sa sakit na ito. Si Julian ay sobrang natutuwa lang. Sobrang natutuwa. Sige na nga, tinanggap ko ang pera, gagawin ko ang trabaho. Maalam dito, maraming tao. Hindi magandang lugar para maghubad para sa akupunktura. Pumunta tayo sa kwarto. Sige, kukuha ako ng tutulong. Hindi na kailangan. Anong ginagawa mo? Wow. Wow, ang lakas ng braso. Babaeng kahanga-hanga. Ilapag mo ako! Loko ka! Oy! Nandoon ang kwarto ni Julian. Ikaw? Anong ginagawa mo?
Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Ako ang CEO ng Grupo de la Cruz. Simulan natin ang akupunktura sa iyong likod, sa kahabaan ng namumunong daluyan, para alisin ang bara sa iyong mahalagang enerhiya. Hoy, guwapo! Hindi pa nga ako nagsisimula ng akupunktura at umuungol ka na. Ganon ka ba takot sa sakit? Sorry. Ikaw ba? Sinusubukan mo ba akong patayin? Mali ko. Unang beses ko lang gumawa ng akupunktura sa tao. Hindi pa gaanong maraming karanasan. Sa totoo lang. Unang beses mo? Alam ko ang sinabi sa akin ni Lolo. Tungkol kay Master Elara. Yung manggagamot na himala. Lahat yun ay para lang mapasaya ako. Sa natitirang buhay ko, ako ay itinadhana na maging isang lumpo. Kahit na hindi makapagpagaling ng tao si Elara, ang aming Elara ay may eksaktong kaparehong pinsala, tulad mo. Isang tutang magnanakaw ang bumaon sa kanyang gulugod dati, na paralisado siya sa kanyang kama, hindi makagalaw. Pagkatapos lang ng 3 araw ng aking paggamot, ay nakakalakad na siya para habulin ang maliit na babaeng aso mula sa kabilang baryo. Pwede bang wag mo akong ikumpara sa isang aso? Pareho lang ang kondisyon. Tao ka, medyo mahina lang ang pangangatawan, pero 1 linggong panahon ay dapat sapat na. Ito ay sakit na henetiko ng ang pamilya de la Cruz. Sakit na henetiko. Bukod sa lolo ko, walang nakaligtas dito. Sabi ng mga doktor, mayroon akong pinakamaraming 3 linggo na lang na natitira para mabuhay. Yun ay dahil sila ay mali ang paggamot dito. Ang mga nagpapagamot sa akin ay pawang mga top tier na eksperto sa medisina mula sa buong mundo. Ang kanilang mga pamamaraan ay pinapanatili ka lang na buhay sa suporta. Hindi nila talaga ginagamot ang sakit. Parang kapag may baha, alam lang nilang magpahigop ng tubig palabas. Hindi nila alam kung paano alisin ang bara sa pinanggalingan. Kung hindi gagamutin ang ugat, syempre hindi ka gagaling. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ituring mo na lang na malaking tulong. Nakikita mo ba yung tropeong purong ginto? Kung matutulungan mo akong mamatay ng mas maaga, yan ay sayo. Purong ginto? Totoo ba? Ay, kasalanan ko. Ginoong de la Cruz, huwag kang mag-alala. Ang tropeyong purong ginto na ito, talagang kukunin ko ito. Kapag nagamot na kita, iyon. Naniniwala ka pa ring magagamot mo ako? Ang huling karayom na iyon ay halos ikamatay ko. Sige, baka naman sobra ang ginawa ko sa huli. Pero ang resulta ang mahalaga. Sa lahat ng mga taong ito, kahit ang mga matatandang baboy sa nayon, ay hindi namatay sa akin. Hindi kita papatayin. Huwag mong ipaghalin tulad ako sa mga hayop. Karayong 7 at karayong 7.5. Unang yugto ng paggamot ay nangangailangan ng pag-iwan ng mga karayom ng 24 na oras. Huwag kang kumilos. Narito ako para bantayan ka. Chloe! Julian, handa ng hapunan. Pagkain? Saan? Tapos na ang oras. Alisin ang mga karayom. Tapos na. Tara na. Kung hindi ka nasasabik kumain, may problema sa ulo mo. Oy, bagalan mo? Pwede ba? Kung mabagal kang kumain, maubos ang lahat. Chloe, umupo ka. Subukan mo ang aming luto ng chef. Kung gayon, hindi ako magpipigil. Ginoong de la Cruz, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba ito sa iyong panlasa? Tingnan mo ang lahat ng isda at karne na ito, ang sarap. Mas masarap pa kaysa sa mayroon tayo para sa bagong taon. Chloe, ang kapatid ko ay kadalasan ay kailangang pakainin. Oh, tama, syempre. Alisin mo ito, tama kakain. Bakit hindi? Paanang manok ito? Chloe, ang kapatid ko ay hindi kadalasan kumakain ng solid o mamantikang pagkain. Siya ay mayroon lamang solusyon ng nutrisyon at kaunting likidong dieta. Bakit ganoon? Dahil ang likidong dieta ay nagiiwan ng mas kaunting basura, maaari itong bawasan ang bilang ng beses na kailangan niyang pumunta sa banyo. Yun lang? Sige, ito ang usapan.
Mula ngayon, kung kailangan mong pumunta, sabihin mo lang sa akin. Isasama kita. Hindi talaga kayo naniniwala sa akin? Alam ko talaga ang ginagawa ko. Tumutulong ako dati kay Tita Wang sa kapitbahay. Sa apo niya. Ako ang nagturo sa kanya sa paggamit ng banyo. Oh, di ba? Eksperto talaga ako. Chloe, kain na tayo. Sige na, kain ka. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Chloe, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako! Hindi ako nagsisinungaling. Nagpapakita lang ako. Naniniwala ako! Naniniwala ako! Kakain ako. Okay? Naniniwala ka na ba talaga ngayon? Oo, naniniwala na talaga ako. Pakawalan mo na ako. Mabuti. Ito, bukas ang bibig. Masarap, di ba? Ang pag-inom ng solusyon ng nutrisyon ay ibang-iba sa tunay na pagkain. Ito, subukan mo ulit. Tikman mo itong itlog ng pugo. Mukhang nakahanap tayo ng tamang tao ngayon. Chloe, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kapatid ko mula ngayon. May mga gagawin pa ako. Mauna na ako. Hoy, huwag kang aalis. Paalam, maging mabait ka, Julian. Si Vivian na yan. Ngayong busog ka na. Oras na para mag-ehersisyo. Anong ehersisyo? Physical therapy. Kung gusto mong gumaling agad ang mga binti mo, hindi sapat ang akupunktura lang. Kailangan mo ring mag-ehersisyo para ma-stimulate ang mga kalamnan. Akala ko iba ka sa iba. Akala mo rin ba akong lumpo, ano? Lumabas ka. Lumabas ka na ngayon. Ginoong de la Cruz. Anong ikinagagalit mo, Ginoong de la Cruz? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang pakiramdam na makakatayo ka ulit? Sabi ko umalis ka na. Anong ginagawa mo? Chloe! Ginoong de la Cruz, huwag kang gagalaw. 3 bilog pa kaliwa, 3 bilog pa kanan. Iikot mo ang leeg mo. Wagaywayin mo ang balakang mo. Nababaliw ka ba? Ibaba mo ako ngayon din. Mag-ehersisyo tayo! Tara na! 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Makakatayo nga ba talaga ako ulit? Siyempre naman, hindi lang tatayo, makakatalon at makakatakbo ka pa. Magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Sabi nila pangarap na buhay ang maging CEO, pero kulungan pala talaga ito. Kahit hindi dumating ang nobya, matutuloy ang kasal na ito. Kapag ikinasal ka na at napirmahan na ang mga papeles, sa akin na ang Grupo de la Cruz. Dapat alam ng isang talunan ang kanyang lugar. Maging tanso ka na lang at tanggapin mo ang kapalaran mo. Sina Ian at Ruby. Pinipilit nila ako sa kasal na ito. Araw-araw, pumupunta sila para gambalain ako. Nang eksakto sa oras. Sa oras na ito ng araw, ay pinakamalakas ang daloy ng meridian ng puso. Tamang-tamang oras, para pakalmahin ang isip. Sinasadya nilang pumunta ngayon, sana'y mapabilis nito ang pagkamatay mo. Kay pangit naman. Matagal na nilang gusto akong mamatay. Saan ka pupunta? Huwag kang padalos-dalos. Dapat alam ng isang talunan ang kanyang lugar. Maging tanso ka na lang at tanggapin mo ang kapalaran mo. Napakaganda ng plano natin. Kahit hindi tayo makapasok sa kanyang kwarto, pwedeng tumayo tayo mismo sa labas at pahirapan siya. Eksakto. Kahit hindi ikasal si Julian. Sa ganitong pagpapahirap natin sa kanya, malapit na siyang mamatay sa galit. Pagkatapos ang Grupo de la Cruz, ay mapapasa atin na lahat. Tama. Hehe. Talunang CEO. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo pa rito? Anong gusto mo, baliw na babae? Makinig kayo. Kahit na si Ginoong de la Cruz ay nakaupo lang diyan sa silya, walang ginagawa, siya pa rin ang tagapag-alaga ng bahay na ito. 1,000,000 beses siyang mas mabuti kaysa sa inyong mga lintang ito, na may bulok na puso at naglalakad sa maling landas. 1,000,000 beses. Gusto niyo bang ilibing ng maaga si Ginoong de la Cruz at agawin ang kanyang kayamanan? Ano sa palagay niyo? Hanggat nandito ako kahit isang araw lang, siya ang pinakamahalagang tao ng kamatayan. Nasa tuktok ng listahan. Walang makakapagdala sa kanya kahit saan. Kung kayong dalawa ay hindi magsasara ng inyong mga bibig ngayon din, pupunta ako sa inyong mga lupain at magtatanim ng isang bukid ng ampalaya para hindi nyo malasahan ang tamis sa buhay na ito o sa susunod. Nakakadiri. Ikaw na bruha. Saan nanggaling itong probinsya ng ito? Wala kang inilalabas kundi kababuyan. Pinagtatanggol mo ng husto si Julian. Para lang ba sa pera? Eksakto.
Mga gold digger na tulad mo mula sa kanal. Nakita ko na ang lahat ng klase nyo. Nakikita mong paralisado siya. Akala mo wala siyang kasama. Kaya nagpapanggap kang nurse sandali para mapasunod siya. Sinusubukan mong magpakasal para sa pera. HMPH. Tigilan mo na yan. Tumingin ka nga ng mabuti sa salamin. Sa susunod na linggo, ikakasal si Julian sa kapatid kong si Stella. Ito ay kasal sa mataas na lipunan. Sino ka ba? Hoy Ale, ang ulo mo ba ay puno ng semento o ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang sariling kapatid ng nobya. At ikaw naman ang sariling pinakamamahal na pinsan ng nobyo. Pero narito kayo, magkadikit, pinipilit ang sarili mong kapatid na pakasalan ang kanyang pinsang paralisado para lang makuha ang pamilya de la Cruz. Kayong mga taga-siyudad ay talagang marumi ang laro. Sa amin sa probinsya, kahit ang asong guwardiya na si Buster ay alam na huwag mong sirain ang pinagkukunan mo ng biyaya. Pero kayong dalawa, sinusubukan yung sunugin ang buong pugad. Gagapasin ko ang bibig mo. Sige, subukan mo. Tama na ang kalokohan na ito. Julian, ikaw ba talaga ang kumuha sa nilalang na ito bilang katulong? Hindi ka ba kasuklam-suklam, walang hiya, at imbi? Bakit mo inilalarawan ang sarili mo? Ang kasal sa loob ng 3 araw, dapat nandoon ka. At kung hindi ako pupunta, ano ang gagawin mo? Huwag kang pumunta. At sa palagay ko, wala kang pakialam kung nasaan ang lolo mo. Mahal kong Julian, mula nang pumunta si Lolo para hanapin ang tinatawag na Master Elara, matagal na bang walang balita? Mula nang dumating si Lolo sa nayon ng Maligaya, tuluyan na siyang nawalan ng komunikasyon. May nangyari nga kaya? Nayon ng Maligaya. Wala man lang signal sa lugar na iyon. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, kung gusto mo siyang makita kahit sa huling pagkakataon, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting sundin mo lang ang sinasabi ko. Na yon ng maligaya? Paano mo nalaman si Lolo? Kumusta na si Lolo? Hoy, bakit ka nagmamadali? Kanina pa ang tapang-tapang mo? Huwag kang mag-alala, nasa nayon ng Maligaya si Lolo at maayos na nagpapahinga. Basta magpakabait ka, magiging maayos siya. Talagang nayon ng maligaya? Tumahimik ka, maliit na pulubi. Tahanan ko ang nayon ng maligaya. Grabe ka talaga. Noong huling banggitin ko si Master Elara, sinabi mong tuta siya sa bahay ninyo. Ngayon naman, tahanan mo na raw ang nayon ng Maligaya? Tama. Tuta nga ng pamilya namin si Elara. At tahanan ko nga talaga ang nayon ng maligaya. Ikaw. Niloloko mo lang ako. Minamaliit mo ba ang utak ko? Hindi. Totoo talaga ang sinasabi ko. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Sawang-sawa na ako. Kung hindi kita paparusahan, iisipin mong mahina ako. Mga lalaki, hulihin ninyo siya. Honey, huwag kang padalos-dalos. Bruto ang baliw na babaeng iyon. Noong nakaraan. Hindi ako handa noon. Ngayon, kumuha na ako ng 2 profesional na bodyguard. 2 laban sa isa. 2 laban. Hindi ako naniniwala na kayang guluhin ng mundo. Hulihin ninyo siya. Tama na. Buwisit? Sina? Yan ang gusto kong marinig. Mahal kong kapatid. Kung ganyan ka na mula pa sa simula, hindi sana tayong magkapatid ay nagkagalit ng ganito kalala. Tama, Julian. Mula ngayon, tayo ay pamilya. Si Lolo de la Cruz ay lolo ko na rin. Ituturing ko siyang parang Diyos at aalagaan. Gagarantiyahan ko ang kanyang kaligtasan. Hindi. Talagang hindi pwede. Ang mga susunod na araw na ito ay kritikal para sa paggamot kay Ginoong de la Cruz. Kakalinis lang ng kanyang mga meridian, kaya tamang-tama ang panahon para ipagpatuloy. Hindi siya dapat lumabas, at kailangang manatili sa bahay para sa tamang akupunktura. Chloe, tumahimik ka. Chloe, tandaan mo ang iyong lugar. Ikaw lang ang tagapag-alaga na inupahan ko. Kailan pa naging kailangan ang opinyon mo sa mga usapin ng pamilyang de la Cruz? Ako ang gumagamot sa'yo. Ako ang may pananagutan sa'yo. Kung patuloy kang susuway sa iyong amo, maaari kang umalis ngayon din. Aalis ako. Pero ako,
Si Chloe, laging tinatapos ang sinimulan, at hindi umaatras. At hindi ito para sa iyo, para ito sa pera ko. Kapag gumaling ka na, aalis ako kaagad dito. Tuta na ako kung magtagal pa ako ng 1 segundo. Bakit ako galit na galit? Hoy, tama na yan. Hindi ako makakaabala sa inyong pagbubuklod ng amo at katulong. Sige, napagkasunduan na. 3 araw mula ngayon, sa kasal, magkakaroon ako ng malaking regalo para sa iyo. Magkita na lang tayo, Julian. Tara na. Walang utang na loob. Kung hindi lang dahil sa perang pampasagip buhay ni Lola, itinapon na kita sa isang masamang lugar at ginawa kang durog. Sa wakas, pumayag na yung talunan. Basta't dumalo si Julian sa kasal, kalahati na ng tagumpay ang plano natin. HMPH. Kahit papaano, alam niya kung ano ang makakabuti sa kanya ngayon. Anong problema, mahal? Teka, Anong hinihintay? paano nakalabas si Julian kanina? Sa kanyang wheelchair, syempre. Si Julian ay ganap na paralisado. Ang ulo lang niya ang gumagalaw. Noong nasa labas tayo kanina, nasa kanyang kwarto pa rin siya. Ibig mong sabihin, Posible bang si Chloe ay talagang kayang pagalingin si Julian? Huwag mong sabihin sa akin na si Chloe ay talagang makakapagpagaling sa kalagayan ni Julian? Chloe, tumigil ka. mahal, masyado ka lang sensitive. Mukha ba siyang marunong sa ginagawa niya? Pero nakita ko lang gumalaw ang kamay niya. Pulikat lang ng ugat yan, simple lang. HMPH, kahit patay na isda, kumakapakapa pa yan. Bakit hindi ito gumagana? Hindi pwedeng ganon. Pero kanina lang. Hindi ka pa ba nagsasawa diyan? Nakikita mo, wala siyang iba kundi isang baliw na babae. Ang dating makapangyarihang Ginoong de la Cruz, ngayon ay naging laruan na lang ng isang baliw na babae. HMM. Kailangan kong makita ng sarili ko na talagang paralisado si Julian. Kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Lumpo pa rin si Julian. Aba, Julian, ano bang nagpapasaya sa'yo ng ganito? Na nagsasayaw sa patio? Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Pumunta kami para manood ng palabas ng unggoy. Julian, sandali lang, akala ko. Nakahanap ka na ng himalang doktor. Yun pala, nag-alala lang ako ng walang dahilan. Kahit ang mga nangungunang eksperto sa mundo ay hindi siya maayos, at ikaw, nagtitiwala ka sa isang lukaray mula sa probinsya. Tingnan mo nga ito. Ang isang kakaibang nilalang, at isang walang magawang manika sa mga lubid. Tunay na magkatugma. Tapos na ba kayo? Kung gayon, umalis na kayo. Hoy, Julian. Gusto lang naming siguraduhin na lumpo ka pa rin. Ngayon, makakapagpahinga na kami ng maayos. Oo, at isa pang bagay. Huwag mong kalimutan ang kasal sa loob ng 3 araw. Umalis na tayo. Tara na. Kaya mo palang gumalaw? Ganito kanila inaapi. Bakit hindi mo sila bigyan ng isang malakas na sampal? Kaya mo na palang gumalaw ngayon. Paano nangyari ito? Yung dalawang walang kwentang tao na yun, mga salbahing hayop sila. Ang mga utak nila ay hindi lang matigas ang ulo, walang puso rin ang mga puso nila.
Napakainis ko talaga. Sinamantala nila nang hindi ako nakatingin at nasakta ng kamay mo. Paano ko yun nakaligtaan? Kung nakita ko yun, ibinabitay ko sana sila sa puno at hinayaan kong matuyo ng 3 araw at gabi. Medyo maingay ang batang to. Pero yung pagiging protektibo niya ay hindi naman masama. Sinigawan lang kita. Galit ka pa? Medyo maingay nga itong batang ito. Pero yung matinding pagiging protektibo niya ay hindi naman masama. Kakasermon ko lang sa'yo. Galit ka pa rin? Oo, pero isang tabi muna natin yon. Ginoong De La Cruz, kailangan kong makausap kayo ng seryoso. Kanina pa kita napapansin na ang iyong mga meridian ay 70 hanggang 80% nang naalis na ang bara. Sa normal na kalagayan, ang itaas na bahagi ng iyong katawan ay dapat malayang nakakagalaw ngayon. Hindi ka tumugon kanina dahil lang sa nagalit ka sa dalawang yon. Pagkaipon ng dugo, baradong meridian, kaya nakakaranas ka ng emosyonal na stress. Malaking bawal yan. Ganon ba? Siyempre, sa tradisyonal na medisina, kapag gumagana ang iyong enerhiya, gumagana ang lahat. Isang maayos na katawan ay lumalaban sa lahat ng sakit. Ang kalagayan mo ngayon ay malinaw na emosyonal na stress. Makinig ka sa akin, tungkol sa kasal na yon, dapat lang nating laktawan yon. Kung pupunta ka, magdudulot yan ng pabalik na daloy ng dugo. Kahit bigyan pa kita ng 3 linggo, hindi na kita matutulungan. Hindi ako nag-exaggerate, parang isang kanal nakakalinis lang. Kung magtatapon ka ng ilang bato doon, mababarahan lang ulit yon. Pero kung hindi ako pupunta, patuloy lang akong guguluhin nila. Sa pinakamalala, magtatanim ako ng 2 hanay ng cactus sa pintuan. Tutusukin ko sila hanggang mamatay. Kung hindi ako pupunta, hindi sila titigil sa pag-abala sa akin. Kung sakaling lumala, maglalagay ako ng mga cactus sa pintuan para makagat sila. At kung hindi iyon gumana, pakakawalan ko si Buster sa kanila. Ay, oo nga pala, wala si Buster dito. Ang punto, hindi ka pupunta roon para apihin. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Ano ba ang halaga ng pagpapahalaga sa sarili, kumpara dyan? Magtiwala ka sa akin dito, Ginoong De La Cruz. Habang nandito ako, walang makakapinsala sa iyo. Chloe, Ano? salamat. Ay, tigilan mo yan. Hindi na kailangan yan. Ginoong De La Cruz, tungkol sa sinabi ko kanina, huwag mo sanang damdamin. Sa tradisyonal na medisina, may kasabihan, kapag malinaw ang daloy, walang sakit. Kapag may sakit, may harang sa daloy. Hindi lang ito totoo sa iyong mga meridian, pati sa iyong pakiramdam. Sa ngayon, nalinis na ang iyong mga meridian. Malakas ang iyong enerhiya. Ang pinakamalaking panganib ay ang pagkaipon ng sama ng loob. Kung malungkot ka o nababahala, paano gagaling ang katawan mo? Tama ka. Tama, di ba? Kaya kailangan mong panatilihing relax ang iyong isip at katawan, manatiling masaya. Kapag gumaling ka na, magiging masaya rin ako. Tama ka. Tama? Kaya kailangan mong manatiling kalmado at maging masaya araw-araw. Kapag gumaling ka, mas giginhawa ang buhay ko. Kapag na-cure na kita, makukuha ko ang malaking bayad. Dahil sa pera ko, Ginoong De La Cruz, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, huwag mong hayaang maapektuhan ka ng 2 walang hiyang yon. Ang kalusugan mo ang pangunahin. Chloe. Ha? Pangako ko yan. Kapag naayos ko na ang mga usapin ng pamilya De La Cruz, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Makikipagtulungan sa paggamot at hindi hahayaang masayang ang pera mo. Talaga? Pinky swear. Ginoong De La Cruz, Julian. Huwag mo akong takutin. Kanina lang ayos na ayos ka. Delikado ito. Patawarin mo ako, para dito. Humiga ng patag. Relax, huminga. Manatili ka sa tabi ko. Hindi kita hahayaang mamatay sa harap ko. Ang mga panginginig na naranasan mo kanina ay side effect ng matagal mong pag-inom ng gamot. Matagal mo na itong iniinom. Ang akupunktura ko nung isang araw ay nakatulong ng malaki sa pagpigil sa lason sa katawan mo. Sa normal na kalagayan, basta't manatili kang kalmado, hindi na ito dapat muling sumiklab. Para masaktan ka ng ganito kalala. Malamang ay nasa isang emosyonal na roller coaster ka kamakailan. Sumipa ang iyong enerhiya na nag-trigger ng nakalalasong reaksyon. Paumanhin. Nag-alala ka dahil sa akin. Ano ang silbi ng pagsosorry? Kailangan mong ipangako sa akin na hanggang hindi ka gumagaling,
Kung anuman ang mga walang kwentang tao o mga walang kwentang tao ang naroon, iiwasan mo ang mga iyon. Ang tanging trabaho mo ngayon ay mag-focus sa paggaling. Hoy, magsalita ka naman, ano? Hindi ko talaga maintindihan. Tungkol naman sa kasal na iyon, ano ba ang napakaganda roon at gusto mo pang pumunta? Wala namang bride doon. Gusto nilang magpalitan ka ng sumpaan sa hangin. Malinaw na ginagago ka lang nila. Karaniwan kang mukhang isang matalinong tao. Para sa isang tulad mo, bakit ka nagiging matigas ang ulo ngayon? Dahil lang sa iyong pagpapahalaga sa sarili, isusugal mo ang buhay mo? Palagi kang nagpapakita bilang isang talagang matalinong tao. Alam mo, bakit ka ganyan katigil ngayon? Dahil lang sa pagpapahalaga mo sa sarili mo, isusugal mo ang buhay mo? Hindi ito tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Eh ano ang dahilan? Ang kasal ko sa kapatid ni Ruby, si Stella, ay isang aregladong kasal. Wala talagang tunay na koneksyon sa pagitan namin. Halos hindi nga kami nagkikita. Pero noong siklo ko ng paglala, lahat ay umiiwas sa akin parang may salot o sinipa pa ko ng nakadapa. Siya lang ang dumadalaw sa akin sa ospital araw-araw. Noong mga panahong yon, hindi ko matanggap na paralisado na ako. Gulo-gulo ang mood ko. Sinisigawan ko ang lahat at ayaw magpagamot. Pero hindi siya kailanman nagreklamo kahit minsan. Tahimik siyang nag-ayos, nagpaligo sa akin at nagpakain sa akin. Hanggang sa wakas, ganap na akong bumagsak. Sinabi ko ang pinakamasasamang bagay para itulak siya palayo. Hindi ko siya sinisisi, tama lang ang pag-alis niya. Walang gustong maistak sa isang taong pwedeng magwala habang buhay. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang sarili mong buhay para bayaran ang utang na loob. Hindi ito tungkol sa pagbabayad ng utang. Nararamdaman ko lang na kahit na ako'y magwakas bilang isang katatawanan, paraan ko yon para magpaalam sa lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa pagbabayad sa'yo. Ito lang kasi, kahit na ako'y magpakita bilang isang katatawanan, iyon ang magiging paraan ko para tuluyang tapusin ito at ipagpahinga na ang lahat. Sa kasalukuyan kong kalagayan, kaunti na lang ang natitirang oras ko, ang pagpunta sa kasal. Ito ang paraan ko para bigyan ng closure ang pamilya at maglagay ng perpektong guhit sa ilalim ng nakaraan. Julian, makinig ka. Wala akong pakialam kung bakit, pero simula nang tanggapin ko ang trabahong ito, tatapusin ko ito hanggang sa dulo. Sa loob ng 3 araw, hindi lang dapat dumalo ka sa kasal na iyon, dadalo ka roon ng may pagmamalaki sa iyong pinakamagandang anyo at sisirain mo ang maliit na party ni Ian. Sa totoo lang, kanina sa looban, nang paalisin mo sila. Gumalaw talaga ang kamay ko. O di ba? Sabi ko sa'yo, hindi ako nagkakamali. Iyon ay tanda na gumagaling ka na. Sa sandaling iyon, akala ko'y nangyari na ang himala na ako'y gagaling. Ako pa nga ay nag-alaw na mangarap tungkol sa kinabukasan. Pero siguro, ang tadhana ay naglaro lang ng malupit na biro sa akin. Hindi iyon biro. Sa tamang paggamot, Ayos lang. Kahit na iyon lang ang nagalaw. Nagpapasalamat ako para doon. hindi yan biro. Seryosohin mo lang ang paggamot. Okay lang. Kahit na yun lang ang nagawa kong galaw. Sobra-sobra na yun para sa akin. Julian, para ka ng patay na naglalakad. Bakit mo idadamay ang isang inosenteng babae tulad niya? Karapat dapat siya sa buong mundo. Hindi nakakulong dito kasama ng isang lumpo tulad ko. Chloe, salamat. Ay, tigilan mo yan. Kung talagang gusto mong magpasalamat, gumaling ka, agad, at bayaran mo ang pera ko. Ginoong De La Cruz. Julian? Hoy, huwag kang magkunwaring tulog. Julian? Julian, bakit ayaw mong magising? 3 araw ka ng tulog? Baboy ka ba o ano? Ang tagal mong matulog? Kahit mga baboy, hindi ganun katagal matulog. Nagkamali ba ako sa pagtusok? Hindi pwedeng mangyari yon. Sa galing ko, kaya kong gawin yon kahit tulog. Oo? May pumunta ba talaga sa sementeryo ng pamilya De La Cruz at nagtanim ng ampalaya? Sa galing ko sa medisina, kaya ko to kahit nakapiring. O kaya naman, may isang tao talagang pumunta sa sementeryo ng pamilya De La Cruz at nagtanim ng ampalaya? Siguro dapat magtanim din ako, gamitin ang lason para labanan ang lason, o magtanim ng sili labuyo para sunugin siya hanggang mabuhay ulit. Julian, kung di ka magigising agad, dito na kita ililibing bilang pataba. Tumubo kang pununo ng pera at bayaran mo ako. Julian?
Ano ba talaga ang ginagawa ni Chloe? Tatawag ba tayo ng pulis? Mukhang guguho ang buong lugar sa galit niya. Nagpapawala lang siya ng sama ng loob. Sama ng loob? Tungkol saan? Nabuhay pa ako. At nagpapawala dahil hindi pa siya nababayaran. Vivian, mahirap ang mga nakaraang araw para sa kanya. Oo. Sa nakalipas na 3 araw, si Chloe ay hindi umalis sa tabi mo. Tuwing kalahating oras, tinitingnan niya ang pulso mo. Halos mabaliw siya sa pag-aalala. Si Julian, sa pagkakataong ito, kailangan mo talaga siyang pasalamatan ng maayos. Gagawin ko. Julian, dapat, ayusin mo ang pasasalamat mo sa kanya ngayon. Gagawin ko. Julian. Gising ka na. Talagang gising ka na. Narinig ninyo lahat ako. Hindi ako nagtatanim ng ampalaya. Niluluwagan ko ang lupa. Niluluwagan ko ang lupa para sa mga bulaklak. Ingot. Basta gising ka na. Yun ang mahalaga. Matatag ang pulso niya. Mukhang maayos naman ang lahat. Napakaganda naman. Sino nagsabing ililibing nila ako at gagawing pataba? Aba, iyon ay metapora. Isang pinalaking bersyon para mabigyan ka ng motibasyon, para lumaban ka para sa buhay mo. Chloe, isa kang manggagawa ng himala. Hindi lang nagising si Julian. Tumayo pa siya. Hindi lang nagising si Julian. Tumayo pa siya. Oy, nandito na ang lahat. Mahigpit na nakasara ang pinto. Akala ko si Julian ay mamamatay na. Julian, seryoso, ngayon ang araw ng iyong kasal. Nandito ang lahat ng mga elite ng lungsod, pero nakatago ka pa rin dito. Nagpapakatulad ng isang duwag. Tama ba yon? Pantayan mo ang iyong bibig. Ang dumi ng bibig mo. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Hoy, kayong dalawa? Ngayon dumating kami para dalhin ang trahe de kasal ni Julian. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na ang 3 araw. Julian, nakalimutan mo na ba? Dahil si Julian ay ayaw pumunta sa kasal, ang gawin nito dito ay pareho lang. Kung hindi kami papurihan ni Julian na pumunta doon, edi dadalhin ko na lang ang nobya dito para magpalitan sila ng sumpaan. Ang damit pangkasal na ito ay talagang idinisenyo mo bago ka pa maging paralisado. Para kay Stella. Bawat tahi at sinulid ay puno ng malalim na pagmamahal. Ang pagpapaubaya sa damit pangkasal na ito na pumalit kay Stella ay hindi naman sobra, di ba? Ako mismo ang nagdisenyo ng damit pangkasal na ito para kay Stella. Bawat tahi ay gawa sa pagmamahal. Ang damit na ito ang kapalit ni Stella. Masyado bang mahingi yun? Nababaliw na ba kayong lahat? Walang nobya. Pakakasalan ang damit pangkasal? Anong klaseng kasal yon? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Dahil di ka nga makalakad ng maayos, huwag na tayong pumunta sa seremonya at magpahiya pa. Dito na lang, tumungo ng 3 beses sa damit na ito. Tapos na tayo. Ang pagpapalam sa'yo na magpalitan ng sumpaan kasama ang damit na ito ay paraan na para maprotektahan ang pagpapahalaga mo sa sarili. Tanggapin mo na, sa lagay mo ngayon, karapat dapat ka lang sa walang buhay na bagay na ito. Sa ngayon, ang ginagawa mo lang ay humihinga. Paano ka naiiba sa isang bangkay? Sa tingin ko, kayong dalawa ang tunay na mga patay na naglalakad dito. Chloe, tigil. Ginoong de la Cruz, pwede ba? Ngayon, mas maayos na. Julian, ang matalinong lalaki ay alam kung kailan uurong. Julian, dumating na ang oras. Huwag mong patagalin ang nobya. Ian, Ruby, magbabayad ka rin sa ginawa mo. Tama na ang salita. Ituloy na natin ito. Unang yuko. Tigil. Alisin mo ang marurumi mong kamay sa kanya. Huwag mo siyang hawakan. Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan siya? Pinipilit mo siya sa kasal na ito. Illegal ito. Ginoong de la Cruz, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Wala nang mananakot sa'yo habang nandito ako. Gaga. Si. Gusto mo palang maging bida, ha? Hayaan kitang magpakitang gilas. Ano pang hinihintay mo? Alisin niyo ang bruhang ito, sa tabi niya. Kayong dalawa, pigilan niyo si Julian. Ngayong araw, yuyuko siya, gustuhin man niya, o hindi. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Sandali. Ano? Nagbago na ang isip mo? Mas madali sana para sa lahat.
kung nakipagtulungan ka kaagad. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Kapag ikaw ay yumuko na. Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Kung ganyan ka sana ka-cooperate mula pa sa simula, mas madali sana ang lahat para sa ating lahat. Sigurado ka ba dito? Gusto mo talagang ituloy ang seremonya? Kapag pinalitan mo na ang mga panata, kaya mo pa bang harapin ang susunod na mangyayari? Mga kahihinatnan? Julian, nasira na ba ng sakit mo ang utak mo? Huwag mong kalimutan, lumpo ka na ngayon. Isang lumpong malapit ng mamatay. Anong klaseng mga kahihinatnan ang pinagsasabi mo? Julian, tigilan mo na yan. Magpalit na lang kayo ng panata ng maayos. Gampanan mo ang papel mo sa maliit na palabas na ito, at masaya nang aalis ang lahat. Tama ka. Ako ay isang lumpo. Isang patay na naglalakad. Ginoong De La Cruz, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Malinaw na. Peksa lang ba ang tingin sa iyong mga mata? Dahil ang resulta ay nakatakda na, tinatanggap ko ito. Kaya kong magpalit ng panata. Kaya kong ituloy ang kasal na ito. Julian, hindi mo pwedeng pumayag dito? Vivian, huwag. Alam ko ang kalagayan ng aking katawan. Hindi na ako magtatagal. Ngunit bago ako mamatay, gusto ko man lang malaman ang katotohanan. Kaya, Julian, gusto mong ayusin ang iyong mga bagay-bagay? Dahil ang cooperative mo ngayon, ano ang gusto mong malaman? Itanong mo. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang proyektong iyon na sumira sa capital chain ng kumpanya, ang overseas project na iyon. Alam mo ba kung ano ang sanhi nito? Alin? Ang proyektong iyon. Ako mismo ang nagbantay dito. Hindi ito maaaring magkamali. Maliban kung may gumambala dito. Matalino ka pa rin tulad ng dati, Julian. Ang proyektong iyon. Ako mismo ang namahala. Walang paraan para mabigo iyon. Maliban na lang kung may nakialam. Matalas pa rin ang isip mo, Julian. Tama. Ang proyektong iyon ay talagang perpekto. Maliban, ang humawak sa huling paglipat ng pondo ay ako. Ang ginawa ko lang ay ilipat ang puhunan ng proyektong iyon sa ibang lugar. Diretso kong inilipat sa amin ni Ruby na overseas account. Napakalaking halaga noon. Sapat para mabuhay kami ng napakayaman. Sa maraming buhay. Kaya ang kasunod na kakulangan sa pondo ay galing din sa pagbabalangkas mo ng libro. Pinagbintangan ang CFO. Ano sa palagay mo, kailangan namin ng masisisi? Ang matandang hukluban na iyon ay tapat sa iyo. Isang perpektong pagkakataon para makamit ang dalawang bagay ng isang hakbang. Natakpan ang mga pagkalugi at naputol ang iyong mga pakpak. Kaya pala, Kayong mga linta. Vivian, bago magsimula ang aking sakit, ang ulat ng pagsusuri ay ibinigay sa akin ni Stella. Sabi niya, sakit na henetiko daw. Sinabihan niya akong maghanda. Tungkol naman dito, alam ba ninyong dalawa ang lahat mula pa noon? Julian, mali ka talaga kay Stella. Ang ulat mo ay totoo nga, maliban. Ang mga numero sa ulat na iyon ay bahagyang inayos ni Ian. Ang report mo, totoo pala talaga. Pero ito ang totoo. Ang mga numero sa report na iyon ay dinulangan ni Ian. Mga maagang sintomas lang meron ka noon. Kaya pa sanang kontrolin ng gamot. Pero, nang makita mo yung terminal report, ganap kang bumagsak. Hindi ka makatulog, gabi-gabi. Literal na, winasak mo ang sarili mong katawan. Magaling! Julian, naiintindihan mo na ngayon, di ba? Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang sisihin mo ay ang pagiging sakim mo sa pwesto at ang pagiging pabaya mo. Kahit na ikaw ay isang lumpo na, kumakapit ka pa rin sa pwesto ng CEO. Well, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mamamatay ka na. Lahat ng pag-aari ng mga De La Cruz ay mapupunta sa akin. Sigurado ka ba dyan? Honey, tigilan mo na ang pagsasayang ng hininga sa kanya. Mag-usap na tayo ng negosyo. Paano ito nangyari? Paano gumagalaw ang kamay niya? Nagulat? Ginoong De La Cruz, hindi ka pala paralisado. Nagpapanggap ka lang. Imposible. Ginoong De La Cruz. Hindi ka paralisado. Nagpapanggap ka lang. Imposible. Pero malinaw na ipinakita ng ulat na iyon. Ang ulat ay totoo. Ang sakit ko ay totoo rin. Ang totoo lang, nakatagpo ako ng napakagaling na doktor. Tama, ako iyon, ang milagrosong doktor. Aba, Julian, nangahas kang magtayo ng balak sa akin? Ganoon din sa iyo. Ibigay mo sa akin. Ano, sinusubukan mo kaming nakawan? Ian, Ruby, ninakaw ninyo ang pondo ng kumpanya, isinantabi ang mga ari-arian, ginulo ang mga libro, at nagsagawa ng pambubugbog. Ang mga paratang na ito ay dapat sapat na upang ikulong kayo habang buhay. Hindi ako naniniwala. Ako ang pangalawang anak ng pamilya De La Cruz. Sino ang nangahas na humawak sa akin? Dahil eksaktong ikaw ay isang De La Cruz, kailangan kong magbigay sulit sa ating mga ninuno. Panahon na para maglinis ng bahay. Umalis ka sa harap ko.
Nagtrabaho ka para sa pamilya de la Cruz. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Tumigil ka. Julian, akala mo nanalo ka na? Hindi pa ito tapos. Ang matandang hukluban na iyon ay nasa aking mga kamay pa rin. Julian, nasa kanila pa rin si Lolo. Natatakot ka na ngayon? Nakakulong ang lolo mo sa isang lugar na napakatago na kahit multo ay hindi makakahanap. Kung mahuli ako, walang sino man ang magiging nandoon para bigyan siya ng pagkain o tubig. Bigyan mo ako ng 20 milyong piso sa cash. Kung hindi, maaari ka na lang maghintay na ilibing ang matandang iyon. Mas masahol ka pa sa hayop. Lolo mo rin siya. Tumahimik ka. Bawat isa para sa sarili. Iyan ang batas ng gubat. Eksakto. Kailangan mo ring ayusin ang isang helikopter para makalabas kami ng bansa. Kung hindi, hindi mo na muling makikita ang matandang lipas na iyon. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam ko na kung nasaan si Lolo. Sa ngayon, dapat ay malapit na siyang umuwi. Alam ko kung nasaan si Lolo. Matagal ko nang alam yan. Sa bilang ko, dapat nasa bahay na siya ngayon. Julian, hindi ba't dapat paralisado ka? Paano mo nagawa ang lahat ng ito? May sakit ako. Hindi patay ang utak. Iyan, natalo ka dahil masyado kang mayabang. Wala na ako. Tapos na. Lahat. Dalhin niyo sila sa pulisya. Julian. Alam kong nagkamali ako. Pinilit ako ni Ian na gawin ito. Galing ako sa pamilyang Reyes. Hindi ako pwedeng makulong. Ilabas niyo siya. Julian, namatay ako sa takot. Akala ko talaga si Lolo ay... Ang galing mo, Julian. 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 Hoy! Julian! Huwag mo akong takutin ng ganyan. Julian! Bantayan mo siya. Kukunin ko ang mga karayom sa akupunktura. Julian, gumising ka! Chloe, sabi nila, nagpapakita na ng terminal na kalinawan ng kapatid ko. Mamamatay na ang kapatid ko. Chloe, sabi nila si Julian ay nagkakaroon lang ng terminal na kalinawan. Mamamatay na si Julian. Imposible! Sino nagsabi niyan? Doktor ng pamilya ni Julian. Sinasabi nila na lahat ng panloob na organo ni Julian ay humihina na at wala ng pag-asa. Ayaw kong maniwala dyan. Imposible yan. 13 karayom ng multo. Unang karayom, Renjong. Pangalawang karayom, Xiaoxiang. Julian, kailangan mong magising. Julian, sinungaling ka talaga. Hindi ka ba nangako sa akin na magpapagamot ka ng maayos? Pakiusap, magising ka na. Kung magigising ka, hindi kita sisingilin. Pakiusap. Lolo! Mabilis na humihina si Julian. Ano? Uli na tayo. Lolo, namamatay na si Julian. Ano? Huli na. Huli na ngayon. Lolo, wala ka ring magagawa? Kasalanan ko itong lahat. Matagal na akong naghahanap sa mga bundok. At hindi ko pa rin mahanap si Master Elara. Kung mahahanap ko lang si Master Elara, may pag-asa pa si Julian. Master Elara? Tama. Lola, kaya niyang iligtas si Julian. Aray, sino itong pasaway na bata? Mag-ingat ka sa paglakad. Gusto mong patayin ng matanda? Aray! Lola, Elara. Elara, Lola. Elara, tulong. Lola, tulong. Bitawan mo ako. Sabi ko, bitawan mo. Kalokohan ito. Lola, iligtas mo si Julian. Elara, iligtas mo ang apo ko. Lola, Elara. Ano ba ang nangyayari? Bitawan mo. Binabali mo ang binti ko. Tumayo ka at magsalita ng normal. Aray, bitawan mo. Mababali mo ang binti ko. Tumayo ka at magsalita ng maayos. Sandali, ang dami naman nito. Kailangan ko ng konting oras. Lolo, ito ang iyong. Elara? Ilang dekada na tayong magkadisiplina. Totoo ito. Kaya, si Chloe at si Master Elara. Lola at apo kayo. Ang totoong lola ko, 100% tunay. Ang lola ko ang mismong Master Elara na hinahanap ninyo. Maaari niyang iligtas si Julian. Anong Master Elara?
Oh, tama. Ang lola ko ay hindi si Master Elara. Sa totoo lang, si Elara ay tuta ng aming pamilya. Tuta, ang lola ko ay tao. Kaya, hindi siya. Kahit na, ang lola ko ay maaaring iligtas si Julian. Ano ang importansya nito ngayon? Sino ang pakialam kung tao o tuta? Bilisan mo! Elara, alam ko na darating ka. Ikaw lang ang makakapagligtas kay Julian ngayon. Naku, ano ba? Sino ang gumawa nito? Sinusubukan mo ba siyang gawing tusukan ng karayom? Diyos ko, sino ba ang gumawa nito? Ginawa mo siyang parang tusukan ng karayom. Lola, ako po. Sinubukan ko na rin ang 13 karayom ng multo, pero wala pa rin siyang malay. Naku naman, ikaw anak, tama naman ang mga point na tinutukoy mo. Pero ang tigas ng kamay mo. Ang katawan ng batang ito ay parang salaan ngayon. Kung ganyan ka magpasok ng gamot sa lalamunan niya, paano niya kakayanin yon? At ikaw, Arthur de la Cruz, buong buhay mo, nag-aral ka tungkol sa sakit na henetiko ng pamilyang de la Cruz, hindi ba? Paano mo hinayaan ang sarili mong apo na mapunta sa ganitong kalagayan? Elara, ako. Noon, sino ba ang matapang na nagsabi na ang tradisyonal na medisina ay lipas na at ang kanluraning medisina ang kinabukasan? Sino ang nagsabing sa tulong ng datos at makina, malulunasan mo ang mga depekto sa henetika? Ito ba ang resulta? Ito ba ang kanluraning medisina na ipinagmamalaki mo? Elara, nagkamali ako. Mali talaga ako. Sa loob ng mga dekada, sinubukan ko ang lahat ng uri ng kanluraning medisina at lahat ng therapy. Pero, ang nagawa ko lang ay panoorin ang katawan ni Julian na unti-unting humina araw-araw. Mali ako. Talagang mali ako. Sa loob ng mga dekada ngayon, sinubukan ko na ang lahat ng gamot mula sa kanluran, lahat ng uri ng paggamot. Pero ang magagawa ko lang ay manood, araw-araw, habang unti-unting humihina ang katawan ni Julian. Master Elara, ibig kong sabihin, Master, huwag po ninyong sisihin si Lolo. Puting-puti na ang buhok ni Lolo dahil sa pag-aalala sa sakit ni Julian sa lahat ng mga taong ito. Bukod pa riyan, ang pagsasaliksik ni Lolo ay nakatulong naman kahit papaano, di ba? Pareho ang sakit ni Lolo, pero tingnan mo siya ngayon, ayos na ayos siya. Malamang napagaling na niya ang sarili niya. Vivian, mali ka. Ha? Sa totoo lang, matagal na akong nagkasakit. Ano? Lolo, ikaw rin? Iyon ay 40 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, halos kasing edad ko si Julian. May mga palatandaan na ako ng lubusang pagkaparalisa. Noong panahong iyon, hindi pa kami nagkakagalit ni Elara. Ginamit ni Elara ang akupunktura at mga halamang gamot at siya'y nanatiling nasa tabi ko araw at gabi. 3 buong buwan niya akong ginamot bago niya ako nailigtas mula sa bingit ng kamatayan. Si Elara ang gumamit ng akupunktura at mga halamang gamot na nag-alaga sa akin araw at gabi sa loob ng 3 buong buwan upang iligtas ako mula sa bingit ng kamatayan. Pero noon, bata pa ako at mayabang, masyadong mapagmataas para sa sarili kong kabutihan. Akala ko ang kanluraning medisina ko ang nakapagpagaling sa akin. Para patunayan na tama ako, hinamak ko pa ang tradisyonal na medisina ni Elara bilang pamahiin. Yun ang dahilan kung bakit siya umurong sa kabundukan ng galit. At ipinangakong hindi na ako muling makikita. Hindi. Lumipas na yan, at ngayon mo pa ba naisip ang banggitin yan? Elara, ako noon, isang ganap na go. Wala akong alam, bulag ako. Parusahan mo ako kung paano mo gusto, karapat-dapat ako. Pero Julian, walang kasalanan. At siya ang tanging pag-asa ng pamilya de la Cruz, kaya pakiusap, Elara, nakikiusap ako sa'yo, pakiusap, alang-alang sa ating nakaraan at sa lahat ng pinagdaanan natin. Pakiusap, iligtas mo siya. Tama na, tigilan mo ang pag-iyak mo. Matanda ka na, umiiyak kang parang bata. Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan ka ng mga bata? Serious, Chloe, tulungan niyo ako dito. Mag-ingat kayo. Sa pagbunot ng mga karayom, ang timing ang susi. Kung masyadong mabilis, masasaktan mo ang lakas ng buhay. Kung masyadong mabagal, maiiwan ang sakit. Chloe, tingnan mong mabuti. Nakuha ko, Lola. Serious. Hoy, kilala mo ba si Master Sirius? Ay, naalala ko na. Kanina, nung pababa na ng bundok si Chloe, may dala siyang sobre. Hinahanap niya si Master Sirius. Hindi ko akalain na ang taong pinahanap ni Master Elara kay Chloe ay ikaw pala, Lolo. Elara, ilang dekada na tayong magkaalit, bakit mo ipinadala ang batang ito pababa ng bundok para hanapin ako? Kahit na may mga hindi tayo pagkakasundo, pero buhay pa rin ang buhay. Ang batang ito, si Chloe, mahigit 1 dekada nang nag-aaral sa akin. Likas na matalino siya, pero buong buhay niya'y nakakulong lang siya sa bundok.
hindi pa niya nakikita ang tunay na mundo. Ang pagbaba niyang ito, una, gusto kong magkaroon siya ng tunay na karanasan at makita ang tunay na mundo para sa kanyang sarili. Pangalawa, alam kong malubha ang sakit na henetiko ng iyong pamilya. Sa aking pagtaya, lalong lumalala ang kalagayan ng batang lalaki at umabot na sa kritikal na punto. Alam ko ang lahat tungkol sa nakakasuklam na sakit na henetiko ng pamilya mo. Sa bilang ko, lumalala na ang sintomas ng bata. Abot na ito sa kritikal na yugto. Bagamat ang kakayahan ni Chloe ay hindi pa ganap, hindi niya ito kayang gamutin ng permanente. Pero kahit papaano, mahusay na niyang natutunan ang aking mga kasanayan. Ang kanyang kasanayan sa akupunktura ay higit na sapat para sa mga emergency at pagliligtas ng buhay. Elara, nagmamalasakit ka pala sa amin. Huwag kang magpakasaya. Noong huli akong lumabas para namimili ng harina sa kabilang baryo, nakita kitang naglilibot. Alam kong hinahanap mo ako. Natakot akong mamatay ka sa aking pintuan at magdala ng malas sa akin. Diyos ko, magkakaugnay pala itong lahat, parang chain reaction. Salamat sa Diyos. Gusto lang talaga ni Chloe ng pera. Noon, para sa 20,000 piso, nanatili siyang doktor ni Julian. Kung umalis si Chloe noon, baka nga si Julian ay... Sa totoo lang, hindi ko rin inasahan ito. Tadhana lang yan. Baka nga si Julian. Alam mo, Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ito. Ganyan talaga ang tadhana. Mukhang itong dalawang bata, itinadhana talagang magkita. At ikaw, sa edad mong ito, bakit ka pa nagpalit ng pangalan? Tinatawag mo ang sarili mong Arthur. Dahil sa'yo, sa pagbaba ko ng bundok ngayon, 8 beses akong umikot sa basurang mansyon na ito. Sa tingin ko, malakas ang pangalang Arthur. Ito ay nagdudulot ng respeto. Malakas? Muntik ka nang makagulo. Dahil sa lakas mo na iyon, pinatalsik mo ang sarili mong apo. Sige, tigilan mo na ang kalokohan. Isang hakbang na lang tayo. Tigilan mo siya ngayon. Hawakan siya. Julian? Julian! Lola! Sinabi mong maililigtas mo siya. Bakit siya umuubo ng dugo? Pinatay mo ba siya gamit ang karayom? Julian, anong nangyayari? Lolo, anong gagawin natin? Elara, hindi ba naging sobra ang karayom na iyon? Mahina na ang katawan ni Julian. Pagkatapos na dumura ng lahat ng dugong iyon, may natitira pa bang buhay sa kanya? Tingnan mong mabuti. Ito ay mga pamumuo ng dugo. Ito ay nakalalasong dugo. Lahat ng kanluraning medisina na kanyang iniinom, maaaring ito ang nagpanatili sa kanyang buhay. Ngunit lahat ng mga lason na iyon, alam mo, ay naipit sa kanyang mga meridian. Kung ang nakalalasong dugong ito ay hindi mailalabas, kahit na himala ay hindi siya maliligtas. Anong nangyari at umiiyak kayo? Ang pangit mo. Ikaw nga. Alam mo ba kung gaano ako natakot kanina? Tingnan mo ang pulso niya. Tingnan natin kung kalawangin na ang kamay ng matandang ito. Lola, malakas at regular ang pulso niya. Medyo mahina pa siya, pero yung dating walang buhay na aura ay tuluyan nang nawala. Malinaw na ang lahat ng kanyang meridian. Patingin nga. Himala ito. Isang tunay na himalang medikal, Elara. Ito ba ang maalamat na siyam na karayom ng pagkabuhay? Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka panipaniwala. Isipin mo, nasayang ko ang buong buhay ko sa pag-aaral ng kanluraning medisina at mga tumpak na instrumento para lang matuklasan na hindi sila katumbas ng isa sa iyong maliliit na gintong karayom. Parang nasayang lang ang buhay ko. Ngayon, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang batang ito ay nakapagtagal hanggang ngayon dahil sa iyo at sa iyong mga taon ng maingat na pag-aalaga. Ang tradisyonal na medisina ay gumagamot sa katawan. Ang kanluraning medisina ay gumagamot sa espiritu. Parehong mahalaga ang katawan at espiritu upang maibalik ang isang tao mula sa bingit. Sa pagkakataong ito, tayong dalawa ang nagtulungan
upang hilahin ang batang ito pabalik mula sa pintuan ng impyerno. Ngayon, bueno, si Arthur de la Cruz at ako nagtulungan para iligtas ang batang ito mula sa bingit ng kamatayan. Chloe, may utang ako sa'yo. Sa totoo lang, si Lola ang gumawa ng lahat. Lola, sabi mo para mailigtas si Julian, ubos na ubos ka na. Eh yung sakit mo, di ba't sinabi mo na ilang araw na lang ang natitira sa'yo? Ang ganda ng panahon ngayon, no? Ikaw mismo, nasa huling hininga ka na, pero pinili mo pa ring isugal ang buhay mo para iligtas si Julian? Lola, yung kabutihan mo. Ako, si Julian, hindi ko to malilimutan. Walang anuman. Huwag na. Itong matandang katawan ko ayos pa naman. Anong ibig mong sabihin na, ayos pa? Yung terminal lucidity, maaaring ilusyon din. Hindi, kailangan kong tingnan ang pulso mo para makita kung may pag-asa pa. Hindi, anak, anong pulso ang tinitignan mo? Ayos lang ako, talaga, okay lang ako. Elara, hayaan mo na lang si Chloe na subukan. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang ako, talaga, okay lang ako. Elara, hayaan mo na lang si Chloe ang sumubok. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang pulso. Malakas at masigla, matatag at kalmado, hindi malalim o mababaw. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, malakas ka na parang kalabaw. Mas malusog ka pa nga kay Buster sa amin sa baryo. Ginawa ko ito para sa iyo. Ikaw, anak, mayroon ka ng lahat ng kasanayan at lakas sa panggagamot. Ngunit ikaw ay naiwan lang sa baryo buong araw, nagsasaka, at nagpapakain ng baboy. Ang mundo ay napakalaki. Kung hindi ako nagkunwaring may sakit para itulak ka, gugugulin mo ang buong buhay mo na nabulok sa liblib na lugar na iyon. Pero hindi ka pa rin dapat nagsinungaling sa akin. Pinag-alala mo ako ng husto. Naiyak ako ng todo. Nagsinungaling ka sa akin, Lola. Hindi kita kakausapin. Chloe, Ano? Galit na galit ako ngayon. Huwag mo akong guluhin. sa totoo lang, gusto ko ring magpasalamat kay Lola sa pagsisinungaling sa iyo. Kung hindi nilinlang ni Lola na bumaba ka ng bundok, kung hindi ka na natili kasama ang pamilya de la Cruz para iligtas siya, hindi kita makikilala. Gusto ko ring magpasalamat sa iyo, Lola. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, dinala mo rin sa tabi ko ang isang napakagandang Chloe. Hindi kita sana nakilala. Salamat din sa iyo, Lola. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo. Dinala mo rin sa buhay ko ang isang kagaya ni Chloe. Sa buhay ko. Anong pinagsasabi mo? Nandito lang ako para sa pera. Tara na, mga kasama. Kumain kayo ng prutas para ipagdiwang ang bagong buhay ni Julian at ang magandang kalusugan ni Lola. Oo, dobleng pagdiriwang. Mamayang gabi, iinom tayong lahat. Huwag kang magkunwaring galit. Mamaya, lulutuin ko ang paborito mong adobo. Ano sa tingin mo? Lagyan mo ng maraming taba. Ayan, Ginoong de la Cruz. Tumayo ng matatag. Oo, ganyan nga. Patong-patong ang sakong mo sa sahig. Julian, ramdamin mong kumikilos sa mga kalamnan ng hita mo. Huwag kang umasa lang kay Chloe para sumuporta sa iyo. Si. Nakalakad na siya. Elara, tingnan mo. Nakalakad na si Julian. Julian, ang galing mo! Chloe, nagawa ko. Ang galing! O, di ba? Sabi ko sa iyo, sa isang milagrosong lola na gumagawa, kasama ang aking tapat na pag-aalaga, hindi ka na magkakasakit kahit subukan mo pa. Chloe, nagawa ko na. Ang galing! Sabi ko sa iyo, kasama si Master Elara, at sa maingat kong pag-aalaga, mahirap yung hindi ka gagaling. Halika na! Magpahinga ka? Ngayong okay ka na, Ginoong de la Cruz, at nakakatalon-talon ka na. Ano naman yung sweldo na napag-usapan natin? Bayaran? Bayaran ang utang? Tama, may kasunduan tayo. Pinagaling kita, at binigyan mo ako ng malaking bayad. Tama ang bata. Ang tagal na nating wala sa bahay. Hindi pa nakakain ng mga baboy sa bahay. Elara, huwag kang magkakalat dito. Sinong nagsabing tapos na? Sa medisina, may panahon ng pagmamasid. Pagkatapos ng malubhang sakit, kailangan mo ng kahit 3 buwan na malapit na pagmamasid at gabay sa rehabilitasyon. Paano kung habang nagre-rehab ako, madulas ako ulit o bumalik ang sakit? Sino ang mananagot? Mukhang may punto ka rin. Eh di magtatagal pa ako. Oo, kailangan mong manatili para sa kapakanan ng pasyente. Paano naman ang suweldo sa panahon ng pagmamasid? Doble. Deal. Julian, dahil hindi mo naman balak na magpakasal ngayon,
Ano naman tong damit pangkasal? Ibig kong sabihin, ikaw naglaan ng isang buong taon para idisenyo ito ng mag-isa at ipinagawa ito sa mga pinakamahusay na manggagawa. Ito lang ang ganito sa buong mundo. Nandito lang, nakakasagabal ba? Paano kung itapon ko na lang ito ngayon? Hoy! Huwag mong itapon! Ang damit pangkasal na ito ay naghihintay para sa tunay nitong may-ari. Ang damit pangkasal na ito ay idinisenyo para sa isang tao na kayang pabilisin ang tibok ng puso ko. Isang taong sa pinakamababang punto ng buhay ko ay tatayo sa harap ko. Para sa kanya ko, ito idinisenyo. Nahanap mo na ba siya? Napakalayo. Pero narito mismo, sa harap ko. Noong araw na yon, nang pinipilit ni Ian ang kasal na yon, at tumayo ka roon sa harap ng damit pangkasal na yon, bigla akong nag-isip, paano kung ang damit pangkasal na ito ay suot mo? Gaano kaya ito kaganda? Chloe, ang damit na yon ay para sa'yo talaga. Ako, ang magsuot nito? Hindi tama yon. Chloe, gusto kong baguhin ang ating kasunduan sa bayaran. Papalitan ng ano? Gusto kitang maging ang tunay na babae ng pamilya de la Cruz. Ang maging asawa ko, ang asawa ni Julian de la Cruz. Ang pangako ay habang buhay. Ang kondisyon, lahat ng meron ako, kasama ang buhay ko. Pakasalan mo ako, habang buhay. Ang alok ko ay lahat ng meron ako. Payag ka ba? Chloe, sabihin mong oo. Anak. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito, ngayon o hindi na. Si Julian ay tunay na swerte. Chloe, Bueno, nakakapagod maging babae ng bahay, pamamahala ng bahay, pag-aasikaso ng mga social event. Bukod pa riyan, kailangan kitang alagaan. Kung gayon, dapat mo akong bayaran ng mas malaki. mas malaki? Ibibigay ko sa iyo ang buong kontrol sa pananalapi sa bahay na ito. Ikaw ang magdedesisyon kung magkano ang dagdag na gusto mo. Ikaw ang bahala. Deal! Magaling, dahil nasa daliri mo na ang singsing, bakit pa maghihintay ng ibang araw? Handa na ang damit pangkasal. Handa na ang ikakasal. Narito na ang mga nakatatanda. Paano kung ganito? Magkasal na lang tayo ngayon na. Magandang ideya. Sige, binibigyan kayo ng basbas ng matandang ito. Kailangan ko bang talagang isuot ito? Subukan mo. Gusto kong makita. Julian, mahal, tingnan mo ang damit mo. Butas-butas na nga. Lola, medyo kinabahan lang ako. Huwag kang kabahan. Anong ikinakabahan mo? Noong araw, Sa kasal mo, nabaligtad pa ang pantalon mo. At ang lakas ng loob mong banggitin yon. Elara, tigilan mo nga ako. Ako pa ang nagkasal. Ikaw? Nagkasal? Eh ano ako? Paraan. Paraan, huwag niyong tapakan ang tren. Kakaiba ba itsura ko? Hindi naman. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Ang ganda-ganda. Kung may bouquet ka lang sana. Okay lang, pwede na ito. Maganda rin ang simbolismo. Palaging tumataas. Ayos lang, pwede na to. At may magandang kahulugan pa. Tuloy-tuloy na pag-angat. Dumating na ang oras. Nobya at nobyo, tumayo sa inyong lugar. Una, yumuko sa langit at lupa. Pangalawa, igalang ang inyong mga nakatatanda. Mabubuting bata, maging mabuti kayo sa isa't isa. Ngayon, Julian, makinig ka. Kung sakaling maglakas loob kang mambuli kay Chloe, hindi ko nahihintayin pang makialam si Elara. Ako mismo ang babali ng mga binti mo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Siya ang mambubuli sa akin. Pangatlo, yumuko sa isa't isa. Tapos na ang seremonya. Diretso na sa honeymoon suite. ay, Ingat. Tara na. Sa honeymoon suite. dahan-dahan. Huwag mong ihulog ang aking pinakamamahal na manugang. Sige, Chloe.
Maging masaya ka, Julian.